Sumainyo ang Panginoon. Kanino ka bumabangon? May isang matalastas sa TV. Ayun ang tanong, kanino ka bumabangon? Ang panyaya ni Jesus sa araw na ito ay katulad ng kanyang pinahayag sa bata. Sa dalagita ng anak ni Jairus, magbangon ka. Ang bahagi ko na makita ko natin na paanyaya na pinamanig sa atin mula sa kaisipan ng lumang tipan, ang napakinggan natin sa unang pagbasa sa aklat ng karunungan. Ano sabi ko sa aklat ng karunungan? Na ang paanyaya ng Diyos sa atin, ipakita natin na tayo buhay, hindi patay, hindi natutulog, kundi masiglang kumikilos, sabagat ang buhay ay salamin ng Diyos. Yun po yung ipinahayag sa atin sa unang pagbasa. Kaya nga po, ang dulog ng ating Panginoon sa Kristo ay ano? Ay buhay. Buhay na gano'n at kasiya-siya. At higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Kailan lang pumasok sa atin ang kamatayan? Gawa ng ating pag-amin sa panunugso ng demonyo. Gawa ng kasalanan. Kaya pumasok ang kamatayan. At nais na po nito na Jesus sa pamamagitan ng alin ng kanyang pagpili sa sangkatauhan, sa pamamagitan ng kanyang pag-iirap, pagkamatay at kaming pagkabuhay ang pangalan, iangat tayo. Kaya nga maganda sa wikang Ingles, nakalagay natin, arise, little child. Bumangon ka. Alam niyo ngayong panahon na ito, no? Makita natin yung mga kabataan, kung minsan dapat nakahiga, palagi gusto nakahiga. Hindi ka man kaya nakaupo, pero alin, nakaslam, ay bahagi no, ay hindi naman pagod, no? Ay kinakailang ipakita natin yung alin yung pagkilos natin. Naalala ko tuloy yung aking professor, sabi niya palagi kapag tinanong ay how are you? Ay alive and living. Yun ang kanyang palaging sagot. Bakit? Dandan yan, sumasalamin yan sa pagkilos ng Diyos. Kaya, kinakailangan natin na ipakita yung ating pagbangon. Mabahagi mo ng pagtulo natin, kanino tayo bumabangon. At sana yan ay kinubaga naman hindi bumabangon, hindi lamang mga may karamdaman. At yung mga ayaw pumilos. Hindi. Ang hamon ng Diyos ay tayo ay bumangon. At nawa, maging bahagi ng ating kalinangan, ang paanyaya na ipinapahayag ng Jesus. Kinakailangan tayo bumangon, magsumikap, maging bahagi ng pagtulo natin sa biyaya na ipinagkakalaw ng buong kapal. Kinakailangan natin na bumilos, mag-exert ng effort sa mga gawain na dapat natin sa patuparan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At yun yung malaking hamon na ipinagawa natin sa alin ng buong kapal. Yung alin, katulad na po ng paanyaya, palaging handa na tumugon sa hamon na ipinapahayag ng buong kapal. Kaya po siya, nalulungkot ako kapag yung may mga manggagawa na mga church power, kapag binigyan ng trabaho, ang palaging kagad na
pagkilos sa iyo, hindi mo kaya. Ay talagang hindi mo kaya kapag wala ang Diyos sa iyo. Pero kapag nasa Diyos sa iyo, alam niyo kasi, kapag yung pare nagsabi na lumapit sa inyo, kasi may nakikita yung mga leader, kapag nakikita na may nakikita ng something para sa iyo. At kung sa tingin mo ay para sa iyo yan at makapagkikilos na higit kang malinaw yung iyong kakayanan, ay kumilos. No? Sayang ng pagkakataon na itinutulot ng karami kabahan. Naalay, lumago, yumabong, bumangon. Kaya yung panay ng buhay kapag sa atin, bumangon tayo. Kasi yun ang ano ng Diyos. Hindi pwede tayo palaging nakahiga. Para tayo sa mga misa. Pangalawa, yung panyaya na ipinapahayag na yung sasili, bumangon na tulungan yung iba na makabago. Ito yung hamon na ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ano yung sinabi niya? Yung nakaipon ng marami ay hindi lumabis. Ang nakaipon ng kakaunti ay hindi inulam. Bakit? Nagtulungan. Alam niyo, ang aming gobyerno may mga programa katulad ng bawa ng 40s at saka ng tupad. Bahagi yun. Eh kung isang sabihin natin, halimbawa yung 40s, nakagraduate na yung anak, gusto pa rin 40s, hindi pwede tinulungan ka pagkatapos habang buhay kang tinutulungan. Sana may pakita natin alin. At tinulungan tayo, pakita natin na tayo ay bumabangon sa ating pagkalugmok. Bumabangon tayo sa ating kahirapan. Maganda yung programa ng gobyerno. Bakit? Hindi na ako nanganalaman sa kanya. Tinulungan ako na alin. Kumilos din. Yumaman din. Bahagi yun ako sa nanin. Nakatawid din sa pangangailangan sa daigdig niya. Hindi, kung minsan yung programa ng gobyerno, ano man yung ibig sabihin, tinutulungan tayo naman. Mali. Hindi ho kaya tinutulungan ng gobyerno para forever na tayo ay nakanganga sa gobyerno. Tinutulungan tayo ng gobyerno, hindi ng simbahan, hindi ng sino man. At sana rin sa atin din, sa atin din pagtulong. Yung simbahan, mayroon din mga pagtulong. Yung ating second collection ngayon ay para sa St. Peter's Bench. Yan ay para sa charity ng Santo Papa. Kasi kahapon ay pinagdiwang natin ang celebrity of St. Paul and St. Peter. So right after Sunday, after the celebrity of St. Peter and St. Paul, na ngayon ay mayroon tayong St. Peter's Bench. Yun yung ating second collection. So, yan po ipadadala sa Roma para sa anumang maitutulong natin. Kaya dagdagan ninyo pagkakataon. Pero sana po, tayo ang tinutulungan, yung kaisipan natin sa naman, at makatutulong ito para makaahon ako. Hindi yung forever na lamang akong tinutulungan. Eh parang walang naitulong sa akin. Bakit? Hindi na ako nakabangon. No? Hindi na ako nakaangat sa aking pangailangan. Eh hindi tulong yung nangyari sa akin. Ano nangyari? Bahagi rin akong saan ni Alin. Ay bahagi rin ang natulungan ni Alin. Natulungan ako maging taman. Mali yung mentalidad yun. Bahagi rin yun sa atin na tayo mga tumutulong ay nawa ay ipaalala rin natin na sa ating tinutulungan, makita rin natin na alin, bumabangon sila. Baka mamaya tinutulungan din natin sila na alin, maging linta na lang. Yung kasi linta na lang, hindi na nakabangon. Palagi na lamang nangingi, hindi
bumangon sa kanilang katatayuan, ay mali yung pagtulong yun. Tinulungan natin silang maging tamad. Yung paanyaya ng buong may kapatid, ano sa San Pablo, lahat ay nag-ipon. Pero lahat ang ganoon. Walang umabis at walang kinulang. Bakit? Nagbahagi na. Pero lahat nakaangat. Kaya din po yun ang bahagi ng solidaridad na paanyaya ngayon ng hamon ng simbahan. Hindi pwede na ikaw lang magaling. Kinakailang lahat ay magaling. Kasi kapag ikaw lang ang magaling, para lang hindi mo ipinakita na rin, sasabay lahat yung paanyaya na ipinahayag ng buong kapal. Ito yung hamon na iniwanan ko rin po para sa inyo. Kanino tayo bumabak? Nais lang po sa tayo bumangon na gawa ang ating pagtulong at yung mga taong tumutulong sa atin ay mag-ibo. Bakit? Tayo ganyan ay makabangon. At yun ang gusto ng Diyos. Bumangon tayo sa maraming bagay.